Noong 2008, kinuha ng employer ang employee bilang security guard. Ayon sa employee, Pebrero 10, 2022, ang huling araw ng kanyang duty sa isang assignment sa Makati. Pagkatapos nito, hindi na siya binigyan ng bagong assignment ng employer kahit humiling siya. Kaya noong Disyembre 15, 2022, nagsampa siya ng reklamo sa NLRC para sa constructive dismissal. Insagot ng employer, hindi raw siya tinanggal. Pebrero 8, 2022 ang huling araw na nag-report ang employee. Sinabi pa raw niya na magre-renew ng security license pero hindi na bumalik. 3 beses pa raw siyang pinadalhan ng notice para sa bagong assignment pero hindi siya sumagot. Sa halip, nagsampa siya ng reklamo. Noong Pebrero 20, 2023, ibinasura ng labor arbiter ang reklamo para sa constructive dismissal. Paliwanag ng LA, hindi siya tinanggal kundi siya mismo ang hindi nag-report. Ang problema, lumipat na ang employee at hindi nagbigay ng bagong address. Kaya kasalanan niya na hindi niya natanggap ang mga notice. Nag-apela ang employee sa NLRC. Noong Abril 28, 2023, ibinasura ng NLRC ang apela ng employee. Pinagtibay ng NLRC na walang constructive dismissal. Kahit mali ang spelling ng street name sa RTWOs, natuntun pa rin ng postal personnel ang address. Hindi lang na-deliver dahil lumipat na ang employee. Dagdag pa, ipinakita ng bank certifications ng employer na nabayaran na ang 13th month pay at service incentive leave para sa 2019-2021. Kaya binawasan ng kabuwang award, humingi ng reconsideration ng employee pero tinanggihan ng NLRC noong Mayo 31, 2023. Dahil dito, nagsampa siya ng petition for certiorari sa Court of Appeals, CA. Desisyon ng Court of Appeals, CA. Noong Enero 30, 2024, ibinasura ng CA ang petisyon ng employee. Ayon sa CA, suportado ng ebidensya ang desisyon ng NLRC. Hindi napatunayan ng employee na pinagbawalan siya ng employer na mag-report matapos ang huling duty. Sa halip, may mga notice pa ang employer para bumalik siya sa trabaho pero hindi niya ito natanggap dahil hindi siya nagbigay ng bagong address. Kaya walang dahilan para baligtarin ang desisyon ng NLRC. Humingi ulit ng reconsideration ng employee pero tinanggihan ng CA noong Setyembre 18, 2024. Mo, dahil dito, nagsampa siya ng panibagong petition kung saan iginiit niya na may constructive dismissal dahil hindi na-serve ng employer ang RTWOs. Sa madaling salita, hindi napatunayan ng employee na tinanggal siya ng employer. Sa halip, siya mismo ang hindi nakabalik sa trabaho dahil lumipat ng tirahan at hindi nagbigay ng bagong address. Pinagtibay ng LA, NLRC at CA na walang constructive dismissal. Sa paghusga na walang constructive dismissal, paulit-ulit na sinabi ng mga labor tribunal na ang employer ay nagpadala ng mga return to work orders, RTWOs, sa address na ibinigay ng employee. Ngunit hindi ito naihatid dahil lumipat na ang employee sa ibang tirahan. Tama ang naging desisyon ng LA na ang hindi matagumpay na paghahatid ng 2 pinakahuling RTWOs ay hindi dapat iparatang laban sa employer dahil ang employee mismo ang lumipat ng hindi nagbigay ng bagong address. Taliwas sa argumento ng employee, malinaw na pinatutunayan ng tracking receipts mula sa Philippine Postal Corporation na hindi na ihatid ang RTWOs dahil lumipat na siya. Dagdag pa, tama rin ang NLRC sa pagbawas ng monetary awards dahil napatunayan na nabayaran na ng employer ang 13th month pay at service incentive leave pay ng employee para sa mga taong 2019-2021. Tulad ng sinabi ng CA, kapag may sapat na ebidensya, iginagalang ang mga factual findings ng mga quasi-judicial agencies gaya ng NLRC. Yan sa madaling salita. Walang constructive dismissal dahil ang employee mismo ang lumipat ng tirahan nang hindi nagbigay ng bagong address. Nabawasan ang monetary award dahil nabayaran na ng employer ang ilang benepisyo. Ang mga maling pagbanggit ng abogado ng employee sa mga desisyon ng korte ay nagbukas ng posibilidad ng disciplinary action laban sa kanya.